when you read or hear the word passion, syempre magsasalamin na tayo, di ba? Ano po? Kaka-28 ko lang eh, grabe naman. Hindi, medyo lang, puyat, kayo naman. Anyway, passion. Ano ibig sabihin ng passion? Di ba? Ang passion ay passionately, ganyan. Marugdub na damdamin. Yan. Strong, sobrang, basta yung you can't contain, you can't control, sabi nga sa kanta natin. Naalab, di ba? Yan yung mga ibig sabihin ng word na passion. Tapos for the harvest, when you say harvest, unang pumapasok sa atin, mga tanim-tanim, palay, mais, kamote at iba pa. Di ba? Pero since tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng salitang harvest ay kaluluwa. We are ushering men or souls to Jesus Christ, to the kingdom of heaven. Amen? Amen. Sige, ako pala mag-slide. Yan, balik muna tayo. Unahin natin, di ba, maraming steps yung for ano bang tawag doon? Of salvation. Una yung creation, di ba? Anong meron doon sa creation? Na-create ni Lord everything you see. Everything under, in, outside the earth, di ba? Kanya lahat yon. In ilang araw? Ayan tayo 6 lang kapatid. Kasi 7th na mahinga siya. Amen? 6 days niya tinapos lahat. Tapos 7th day, even tayo mga tao, tapos na ng 6 days. 7th day, namahinga na siya. So anong sinasabi ni Lord doon? Huwag daw po kayong workaholic. Dapat may panahon sa pamamahinga. Diba? There is time for everything. Sabi sa, Ecclesiastes 3:1, favorite na Nancy na version. Diba? There's time to serve, time to enjoy, time to relax, time to rest, time to sleep, eat, and be merry. Diba? There is time for everything. Amen? Sige, sabi dyan, pagtapos ng creation, eto na, fall. Anong meron sa fall? Kung nabasa nyo na ang Bible nyo sa Genesis, bandang Genesis 3, dyan yung nagkasala, kumain ng fruit of knowledge and evil, si Eva at Adan. And that's the reason why lahat tayo na mga pinanganak, alam nyo po ba that we are born sinners? We are born in a sinful nature. We are born in a sinful world because of the fall. Totoo po yun. Kaya yung kanta ni Lady Gaga na, I was born this way. Tama ba yung tono ko? Wag na. Basahin nyo na lang, I was born this way. Totoo po yun. We were born that way. In a sense na, makasalanan talaga tayo. We are sinners. And sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan yung nagpapatuloy na talagang pinanganak po tayo makasalanan. But, wag po kayo mag-alala. Ngayon, hindi na tayo makasalanan. Amen? Medyo mahina Amen. Hindi na tayo makasalanan. Di ba? Bakit? Kasi alam niyo po, the time na nangyari ang fall, walang ibang inisip si Lord. Sige, brother. Ay, ako pala. Walang ibang inisip si Lord. Ay, sana malinaw, di ba? Kung hindi, anong inisip ni Lord? Na ang kanyang inisip, ayan, nawala ako. Ang number 1 priority niya after the fall is that for us to be able to reconcile sa Kanya. Reconcile. Kasi ang default, nung tayo mga kasalanan pa, as in total separation, meaning, di ba, si Lord sobrang holy. Ang holy at ang unholy, like us, before, ay hindi pwedeng ipagsama. So, total separation. So, after nung fall na yon at nung separation na yon, walang ibang inisip ko si Lord, kundi paano ko ibabalik tong mga mahal kong ito, itong mga human being na to? Paano ko sila mare-reconcile sa akin? Alam niyo po ba ibig sabihin ng reconcile or reconciliation? Pag narinig yan ng mga taga-bangko or mga accountancy, siyempre, baka mali. Pero alam ko, dapat equal yung figure, di ba? I-reconcile, pag-iisahin. Dapat walang discrepancy, walang kulang, tipong ganyan. So, in short, as one siya, equally. Yun ang ibig sabihin ng mga nagko-compute, di ba? Pero, pag sa English term naman, from the root word na concile or conceal, sabi nila, ang ibig sabihin naman yan is to make amends, to be one, to make an agreement, to
decide in harmony. So, parang sinasabi lang, pareho, basta maging isa. Pero, if you notice the Bible, kung nagbabasa tayo ng Bible, at alam kong nabasa nyo ang Bible, gaya ko, ang sinasabi doon, kung na-notice nyo, walang word na concile. Ang sinabi ni Lord, gaya sa Romans 5:10, for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Romans 5:10. So ano pong ibig sabihin doon? Na unang-una pa, kaisa na natin si God. Pero dahil nga sa pagkakasala, sa kasalanan, humiwalay, nagkahiwalay tayo. Ngayon, ang sinasabi niya, anak, kahit makasalanan kayo, gusto pa rin kita. Gusto ko pa rin maging isa tayo. Amen? So sabi niya, kung dati hiwalay tayo, makasalanan, ngayon mag-iisa ulit tayo. Magiging isa ulit tayo. Tayo ay magbabati. Tayo ay magre-reconcile. Amen? Amen. Bakit kaya gustong gawin ni Lord yun? Sa tingin nyo? It's because, sabi sa verse na John 3:16, when you say reconciliation, ang entire plan ni Lord is to make us one with Him again. Kaya na-create yan John 3:16. Kaya sinabi niya yan. Anong sinabi niya dyan? Sana sa ulan na natin, di ba? 1, 2, 3, go! Tapos sa 17, ang sabi, for God did not send His Son into the world to condemn or parusahan ang mundo, but to save the world through Him, through His Son. So ano pong sinasabi ng verse na yan? Paulit-ulit nating naririnig, paulit-ulit nating binabasa, at feeling ko yan lang rin yung sa iba sa atin, kagaya ng aking kasama doon, yan lang talagang sa ulong verse. Praise the Lord, madadagdagan pa, di ba, Zach? Ang sabi niya na ang purpose ni Lord ay kahit kailan hindi nag-iba. Ang kanyang damdamin, ang kanyang passion, ever since the world began, ay hindi nag-iba. Ano yung passion na yun? Ano yung purpose niya? Ba't niya kinreate ang mga tao? Because He loved the world so much. Pansin nyo, hindi niya sinabing, He loved the believers so much. He loved those who obey Him so much. Ang sabi niya, He loved the world. It's because tayong lahat, makasalanan o hindi, nag-obey sa Kanya o hindi, we are still in the world. Tama? Hindi lang yung mga church goers like us, hindi lang mga believers like us. Buong mundo mahal niya. At yun ang tinitibok ng puso niya. Na those people who are still in the darkness to see the light, to have an eternal life. Amen? Ganun siya, ganun ang kanyang damdamin. Punong-puno ng passion, marubdob ang kanyang damdamin sa mga taong nasa darkness pa. Dati ganun din tayo, aminin nyo. Amen? O sige, ako na lang ang amin. Ang aamin, ako rin yun. Ganun din ako dati. But praise the Lord, binabago niya araw-araw. Amen? Amen. Ano pang sabi? So, alam natin ang mundo ay nasa darkness pa. Bakit? Kasi kung wala ng darkness sa mundo, dapat wala ng may sakit. Dapat hindi na kulang ang pagkain. Dapat wala ng war and rumors of war. So, yan ang mga proof na talagang ang mundo ay nasa darkness pa. Ibig sabihin, marami pang tao ang talagang nangangailangan ng light, ng bright. Amen? Amen. Sabi dun sa nabasa ko, any believer who has no interest in people needs to reject their salvation. Wow. So kung tayo daw na mga naniniwala kay Jesus o sa Diyos ay walang interest sa mga tao sa paligid natin, i-check daw natin yung definition natin ng salvation. Any church body who has no hunger to see people come to Christ, they need to revisit their salvation. Bakit kaya sinabi yun? It's because, di ba, when we were saved, salvation, meron tayong bagong buhay, tayo na ay new creation. Ibig sabihin, kaisa na ulit tayo ni God, di ba? So it means, kung kaisa na tayo, kung ano yung kanyang passion, dapat passion na rin natin.
Kung ano ang tinitibok ng kanyang puso, dapat tinitibok na rin ang puso natin. At ano ang tinitibok daw ng puso niya? Souls, tao. Especially those people who are still in the world. Tayo, di ba, pag naririnig natin yung salitang makamundo yan, naku sister, makamundong gawain yan. Parang ang sama-sama. Totoo naman, kaya nga makamundo talagang masama. Not of the spirit, di ba? Kaya yun ang tinitibok ng puso ni Lord, mga taong nasa mundo pa. Amen? Tapos sabi ni Ren, the closer you get to God, the closer you will know kung ano yung nalaman ng puso niya. Tama? So you can always tell kung yung mga tao sa paligid nyo, kung talagang close na sila kay God. Alam niyo kung paano? If they have the passion and the love for other people. Ganun po ba tayo? Meron po ba tayong pag-ibig sa mga tao sa paligid natin? Do we care to the people around us? Yung mga kamag-anak nating hindi pa nakakilala kay Lord. O medyo nakilala, pero baka ibang Diyos ang nakilala lang. Di ba? Mga kapitbahay, kaklase, kaibigan. Ang dami pa. Mahal po ba natin sila? The Lord is asking us today kung talagang mahal natin sila. Amen? Sabi, bakit kayo love na love tayo ni Lord? Ganito niya tayo kamahal. Tingnan niyo. Psalm 8:4-5. And I wonder, sabi ni David, why are people so important to you? Why do you even think about them? Why do you care so much about humans? Why do you even notice them? But you made them almost like gods and crowned them with glory and honor. Wow! Ginawa rin pala tayong God as in maliit na G. Diba? Kasi siya yung malaking G, capital G. Meron din tayong glory and honor. You put them in charge of everything you made. You put everything under their control. Wow. Nakikita nyo, lahat na nakikita nyo sa paligid nyo, na create ng Panginoon, sabi sa verse na to, you are in charge of that. Sabi sa verse na yan, you can control them. People rule over the sheep and cattle and all the wild animals. They rule over the birds in the sky and the fish that swim in the sea. Ganyan ang pag-ibig ni Lord sa atin. Na ginawa niya tayong a little lower than Himself. Hindi niya sinabi, di ba, mas mataas tayo sa mga angels, sa cherubim, sa seraphim, at kung ano-ano pang fin yan, at may wings na yan, di ba? Si God, yung Trinity, tapos tayo niya. Ganon niya tayo kamahal. Ganon tayo ka-valuable, ka-precious, ka-importante sa Kanya. Alam niyo po kung bakit? It's because we are His offspring. Kaya nga tayong tinawag na child of God eh. Pansinin niyo, wala sa Bible na tinawag na any other creations than us. Tayo lang ang Kanyang children. Ikaw lang ang Kanyang child. Wala nang iba. Kahit angels, hindi. Ganon ang pag-ibig ni Lord para sa iyo, kapatid. Amen? Isa pa, sabi niya dyan sa Ezekiel 3:20, if righteous people turn away from their righteous behavior and ignore the obstacles I put in their way, they will die. And if you do not warn them, they will die in their sins. None of their righteous acts will be remembered, and I will hold you responsible for their deaths. Ibig sabihin po ng verse na yan is that, how I imagine it, na tayo daw mga righteous people, every time na nagkakasala, si Lord, nagwa-warning at nagwa-warning sa atin. Actually, hindi nga righteous eh. Kahit hindi pa nakakilala sa Kanya, wina-warningan niya rin. It's just that hindi naririnig kasi nga, hindi nila kilala yung voice ni Lord. Tama? So, the way I imagine yung verse na yan, alam niyo kung paano yan? Na-imagine niyo sa mga movies, yung mga action movies, yung mga sasakyan na naghahabulan. Ano ba ito nagsasakyan? Alam mo, kotse. Kriminal, di ba? Tapos may pulis. Dahil, halimbawa, ako yung kriminal. Kunyari lang hindi ito totoong buhay. Example lang. Kriminal, drive ako, nakita ko may stoplight, naka-red. Pero dahil nagmamadali ako at may humahabol sa akin, hindi ko papansinin yun. Dire-diretso ko, walang stop. Tapos ano pa, magkakaroon ng hump sa daan. Di ba?
Merong hams, hindi ko rin papansin, tatalon yung sasakyan ko. May humahabol sa akin eh. Ano pa? May dadaang mga tao, bubusinahan ko lang, wala akong pake sa inyo, may humahabol sa akin. Diretso pa din ako. Ano pang gagawin? Dahil itong mga pulis, masyadong matinik tong kriminal na to Lalagyan ka, di ba sa movies, yung magpapasabog ng mga spike o kaya babarilin, syempre dahil medyo bida ako, nakakailag, di ba? Gaganon-ganon ako. Andal pa rin, babarilin, may spike. Hindi agad mabubutas ang gulong ko. Maglalagay ng maraming spike, di ba? Hanggang maya-maya, mag-slow down ako. It's because nabutas na yung gulong ko, tama? At nung nabutas na yung gulong ko, akala nyo nahuli na ako. Hindi pa. Sorry. Alam niyo yung gagawin ko? Pagbukas ng pinto, dahil may humahabol sa akin, malayo ang agwat namin eh. Lalabas pa ako ng kotse, tatakbo pa ako. Tapos eto mga pulis na to, ang gagawin naman nila, magmumotor, di ba? Sa mga movies, ganon. Alam ko anong movie itong in-imagine ko, pero merong ganon. Aminin niyo, action movie. Magmumotor naman, habang tumatakbo ako, nakamotor sila, habol. Tapos hindi lang yan, mapupunta kami sa gubat. Wow! Pwede akong direktor. Nasa gubat na kami, di ba? Hindi na makakahabol sa akin yung mga motor. Anong gagawin? Magpapakawala sila ng aso. Daming aso, yung tipong aamuyin ako, di ba? Hanggang mahuli na ako ng mga aso. Hanggang mahuli na ako ng mga kriminal. Hindi pa po, mga pulis, sorry. Ako nga pala yung kriminal, sorry. Hanggang mahuli na ako ng mga pulis. Amen? At kapag nahuli ako ng mga pulis, ang mangyari, malamang ikukulong ako. Amen? Alam niyo mga kapatid. Pero alam niyo po ba na si Lord ganun din sa atin? Every time we are sinning, He makes sure na merong roadblocks and roadblocks, signs upon signs, stops upon stops, na parang sinasabi niya, Huy, tama na, masama yan. Huy, tama na, mali yan. Pero tayo, takbo ng takbo away from Him. Ayaw nating magpahuli sa Kanya. Hindi, ako bida dito. Buhay ko to, huwag kang mangialam. He will always keeps reminding us na anak, wag yan, hindi tama yan. And dahil narinig niyo ang istoryang to, this is one of the sign, if you are one of those criminals sa storya ko na hinahabol ni Lord. This is one of the signs na sinasabi niya, today, stop that, my child. I am giving you this warning because I love you. Because you are still righteous in my eyes. That's how God loves us. Every single day, ang daming temptations. Every single day, ang dami niya ring warnings. And this time, I hope and I pray, makita na natin yung warnings na yun. Marinig na natin yung warnings na yun. Maramdaman na natin yung warnings na yun. Amen? Amen. Next, sabi niya hindi, meron pang isa, bago yung summary. Tingnan niyo, tapos na tayo. Ang bilis, di ba? Huwag kayong mag-alala, may 50 slides pa. Naalala ko rin po sa kwento ni Joshua, ni Rahab, bago yung slide na yan. Ay, sige. Pinaalala ni Lord. Alam niyo po yung istorya ni Joshua, ni Rahab. Joshua, Jericho Wall. Joshua 2 particularly, na before i-capture ni Joshua at ng kanyang mga kasamang Israelites yung town ng Jericho, kung saan yung Jericho Wall, umikot sila 7 times, di ba? Tapos sumigaw the last day. Before nila i-capture yun, ang sabi ni Joshua, may inutusan siya 2 spies. Sabi niya, Hoy, B1, B2. Hindi ko na alam pangalan, sorry. Hindi nakalagay sa Bible. Pero yung mga Bible scholar, alam nila yon. Sabi niya, Hoy, B1, B2. Sabi ni Joshua, punta muna kayo dun sa Jericho. Magmatsyag kayo. Anong meron sa city na yan? Kung bakit ang laki-laki ng wall. Kung bakit saradong-sarado and all that. Kasi ika-capture natin yan. Kasi sabi ng Panginoon, atin yung lugar na yan. Sabi ni Joshua din sa 2 spies. Itong 2 spies na to, una, nakapasok sila. Pero naramdaman din ng mga taga-Jericho na, Uy, teka lang, merong dayo. Merong spies dito, may nagmamatsyag. Mahuhuli na sana sila. Pero hindi sila nahuli, it's because of Rahab. Si Rahab ay isang babae na tumulong dun sa 2 spies para itago.
Tapos, kaya sila nakatakas at kaya na-capture yung Jericho City at bumagsak yung Jericho Wall. Na wala silang ginagawang force o dahas. Nanalangin, nanahimik, nagmarcha lang. Bumaba yung Jericho Wall, tapos nalusob nila. Pero ang point ko po sa storying to is si Rahab. Alam niyo po ba si Rahab? Si Rahab, nung panahong yun, ay isang prostitute. As in, prostitute. Kung ano man yung nasa isip nyo, yun na po yun. Prostitute, maduming babae. Harlot, di ba? Harlot, harot. Isa din yun, di ba? At hindi lang siya basta prostitute. Siya yung klase ng prostitute na tipong yung pagiging prostitute niya, yun ang kinabubuhay niya. As in, yung pagiging prostitute niya, yun yung pinapakain niya sa pamilya niya. Ganong klase siyang tao. At that time, pag isa kang prostitute, sobrang baba ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo. As in, sobrang dumi mo. And yet, anong nangyari? Ginamit siya ng Panginoon upang makapture yung Jericho Wall. Ginamit siya ng Panginoon upang maisakatuparan ang plano ni Lord para sa mga Israelites. Point ko po doon na tayong mga tao, kung dati, sa tingin nyo, grabe, as in, napakadumi natin. O baka meron kayong naiisip na tao ngayon na, grabe, si ganito, napakadumi, napakasama talaga. Hanggang bituka ang dumi, napakaitim ng budhi. Kapatid, sabi sa storya ni Rahab, sabi sa Joshua, don't judge that person. Kung si Rahab na napakadumi, prostitute, araw-gabi, ginamit ng Panginoon to conquer and to be victorious, gagamitin at gagamitin din ni Lord yung taong naiisip nyo ngayon. Kahit yung mga tao sa paligid natin, na feeling natin, ay grabe magnanakaw yan, ay grabe ang lutong magmura niyan, ay grabe cheater yan. Lahat ng grabe naisip na natin sa isang tao. But now, the Lord is reminding us, don't judge that person. Only I can judge him or her. I will use them, I will use him, I will use her. Alam niyo kung anong dapat natin gawin sa mga taong yon? Ipanalangin. Amen? Amen. Meron pa pong isang kwento. Kung titingnan niyo po, nabasa niyo na po ba ang book ng Matthew? Like Matthew, si Matthew. Kung napapansin nyo, sa Matthew 1, as in chapter 1, ang meron doon is the genealogy of Jesus Christ. Meaning, yung mga niline up doon, maraming pangalan ng lalaki at saka babae. Kung sa ulo nyo po, sobrang very good talaga kayo. Ang dami doon, na si ganto, anak ni ganto, na tatay ni ganto, na nanay ni ganto, na ganto, ganyan. Ang daming lalaki, pero alam nyo po ba na merong 4 na babae lang doon? Dahil malapit na ang Mother's Day, silang 4 ang gagamitin natin sa storya. Yung 4 na babaeng yon, si Tamar, si Ruth, si Rahab, tsaka si Bathsheba. Sino si Tamar? Kung nabasa niyo po yung Bible, siya yung nakipag-apid, nakisiping doon sa kanyang father-in-law. So kapag nakipagsiping sa father-in-law, kahit noon pa man masama, edi lalo na ngayon. So again, masamang babae si Tamar. Si Rahab, prostitute, day and night. Pag binasa niyo yung Matthew 1, nandun din yung pangalan niya. Sino pa? Si Ruth. Ang storya naman po ni Ruth ay siya yung babae, isa siya sa mga servant dun sa lugar nila kung saan Moabite siya eh. Yung mga bata, pinapatay nila, in-offer sa fire para dun sa mga Diyos-Diyosan nila. Ganun yung ginagawa kay, sino itong sinabi ko? Ruth, di ba? Yun siya. Tapos si Bathsheba, kilala niyo si Bathsheba, sikat yan. Di ba? Si Bathsheba, ang kasalanan niya po ay, wala siyang pambili ng shower curtain. Kasi di ba, nasilipan siya ni David eh. Joke lang po yon. Kidding aside, ang kasalanan of course ni Bathsheba ay isa siyang kabit. Tama? But despite of those sins, despite of the status ng buhay nila, na nung panahon yun, pag ganun ka, grabe ang tingin sa inyo ng mga tao. As in, napaka-OA ang dumi nyo. And yet, anong ginawa rin sa kanila ni Lord?
Hindi lang sila nakita ni Lord. Hindi lang sila hinanap ni Lord. Hindi lang sila ni-restore ni Lord. Anong ginawa pa? Lahat ng 4 na babae na yon ay ancestor ng Diyos natin na sinasamba ngayon. Ancestor ni Jesus Christ. Again, maraming tao tayong ginajudge. Wag na daw po, sabi ni Lord. I will use them the way I use you. May sarili silang purpose. Amen? Pray for them. So, in short po, ayan, paano ibalik yun, brother? Yan! Summary na agad tayo ng part 1. Summary, number 1, that we all have sinned and fall short of the glory of God. We are born sinners. Number 2, walang plinano si Lord, wala siyang ginawang purpose, walang tinibok ang puso niya. Kung hindi, magkaroon ng reconciliation tayong mga tao back to Him. Salvation, new life, new creation. Tapos, under that creation, salvation, reconciliation, anong pinaramdam niya sa atin? That He loves us so much. John 3:16, He loved the world. Anong sabi niya sa Psalm 8:4-7? That you are always on my mind. Lagi kitang naiisip 24/7. Ano pa? Sa kwento ni Ezekiel, sa kwento ni Rahab, ni Tamar, ni Ruth, ni Bathsheba, ano sabi niya? That the love of God will get you back. The love of God will always pursue you, even though we are sinning. At ano pa? Sabi niya, He is better at saving you than you are sinning. Gaya ng kwento na sinabi natin sa Matthew 1. Ganun kaalab ang passion ni Lord sa mga taong makasalanan. Ganun katindi. Amen? Amen. Sige, next, eto na. Part 2 na tayo. Sabi sa 2 Corinthians 5:20, So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead. When we plead, come back to God. Ano pong sinasabi ng kwento na yan? Alam niyo po ba ibig sabihin ng kwento, ng verse na yan? Alam niyo po ibig sabihin ng ambassador? Siyempre, ginugel ko. Sabi, a person who acts as representative or an accredited diplomat sent by a country by its official. So, every time pala na merong halimbawa, ipapadala ang Pilipinas sa kahit saang lupalop ng mundo, kung hindi siya si President, si VP, si Senator, at whatever, si ambassador daw yun, yung magre-represent na yun, yung magre-represent sa ating country. So usually, yung mga rich country, di ba, kung napansin nyo, mga rich tsaka yung mga mahihigpit, merong, lahat ng bansa, merong embassy. At meron din siyang consul. Yung consul, it also acts as ambassador doon sa kanyang embassy. So tayong mga tao, every time na halimbawa, pupunta tayo sa ibang bansa na kailangan ng visa, yung tipong access card natin para makapasok sa kanila. Kailangan, pumunta tayo sa embassy, magpasa tayo ng mga credentials na kung ano-ano, para patunayan sa bansang pupuntahan natin na, Uy, may pera ako, hindi ako mangungutang o magnanakaw sa inyo. Uy, malinis akong tao, wala akong records na ginawa sa bansa ko, so hindi ako manggugulo sa inyo. So that's the reason kung bakit kailangan kumuha natin tayo ng visa para makapasok sa isang country, para patunayan na, uy, okay ako, malinis ako, katiwa-tiwala ang mukhang to. Yun ang gusto nating sabihin sa kanila. So ano pong relation niyan sa sinasabi kong sa verse na yan? So tayo po, na mga tao, ay also ambassador ni Christ. Paano nangyari yon? Lahat po tayong citizen ng buong mundo. Ilan na bang population natin? 6 billion? 7 billion? Around that. Lahat po tayo ay citizen ng heaven. Tama? Pero, ang naging problema po, yung mga visa, ibang visa, na mga kagaya natin ay paso na. For expired na. Kaya ang nangyari po, na-cancel na yung kanilang citizenship sa heaven. So ngayon po, ang ginagawa ni Jesus Christ ay yung tayong mga believers, tayong naniniwala sa Kanya, tayong meron pang mga visa, sinasabi niya na, uy,
ikaw ang representative ko para sabihin mo sa taong wala ng visa na, uy, punta tayo sa embassy. Kausapin natin yung konsul, yung ambassador, para magkaroon ka ulit ng visa in heaven. Yun po ang ibig sabihin ng verse na yan. Sinasabi natin doon sa mga nawala na ng visa, uy, come back to God. Kuha ka ulit ng visa para maging citizen ka ulit ng heaven. Amen? Amen. Next. Pero how do we become Christ ambassador? Paano nga po ba maging ambassador? Sabi diyan, merong dalawang paraan para mangyari yan. Ay, ba't naging blue? Ayan, di ko tuloy mabasa. Sabi sa Matthew 28:19-20. Sana nababasa nyo. Which is also known as the Great Commissions. Ako na lang magbabasa. Sabi diyan, now, wherever you go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to faithfully follow all that I have commanded you. And never forget that I am with you every day, even to the completion of this age. Yan daw po yung unang paraan para maging ambassador. Ano daw po yun? Maging disciple, baptizing them. Everywhere we go, maging disciple. Ano po ba ibig sabihin ng disciple? Ibig sabihin po ng disciple ay pina-follow, ino-obey, mini-mirror, kinakopy natin ang buhay ni Jesus Christ. Madali lang po ba yun? Again, disciple daw po ay kinakopy, ino-obey, mini-mirror. As in, kung gumanto si Jesus Christ, gaganto ka din. Kung siya ay nag-cast out ng demon, dapat mag-cast out ka din. Tipong ganyan. Mini-mirror. Ginagawa, lahat ng kanyang ginagawa. Ganun daw po ang discipleship. Everywhere we go. Yan yung unang paraan. Being a disciple para maging ambassador tayo. Pangalawa, sabi dyan, Matthew 22:36-39, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like, You shall love your neighbor as yourself. Pansin niyo po, yung nagtanong na yan ay isang Pariseo, yung mga nag-aaral rin ng salita ng Diyos, ng Biblia, nung panahong yun. Pero, tinest niya si Jesus na tipong, Teacher, sabi niya, Rabbi, ano ba ang great commandment? Yan ang sagot ni Lord. Isa ang tanong, dalawa yung sagot niya. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your might. At ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. So ano po ang relasyon ng dalawang commandment? Ay, nung dalawang great na yon. Yung isa, Great Commission. Yung isa, Great Commandment. Ang relasyon po nun is that, yung Great Commandment is the prime motivation for us to do the Great Commission. So kung i-disciple, i-introduce at gagayahin natin si Jesus Christ sa ibang tao. Sa tingin niyo po ba, kaya niyong ipakilala si Jesus Christ sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya kung tayo mismo ay hindi natin siya love with all our body, soul, and mind? Yun po ang tanong. Kasi when you do Great Commission, it has to be personal. It has to be intentional. As in, lahat ng effort, mind, body, and soul. Kasi ganun tinuturo ni Lord dyan sa Great Commandment. Ang dapat klaseng pagmamahal ang meron tayo sa tao sa paligid natin. Amen? Amen. Tapos anong sabi niya pa? So ang key po, again, ang key to a successful discipleship, ang key to a successful Great Commission is the Great Commandment. Loving the Lord your God and loving your neighbor as you love yourself. So whatever you do to your brothers and sisters, you also do it to God. So kung sa tingin nyo nasasaktan nyo sila, malamang nasasaktan nyo rin si Lord. Kung sa tingin nyo na-encourage nyo sila, malamang na-encourage din si Lord. Kung natutuwa sila, natutuwa din si Lord.
That's how it works. That's how the great commandment works. That's how we love the Lord. Amen. Tapos sabi nila na ang mahirap daw po mahalin ay yung mga taong sinaktan tayo. Tama po ba yun? Oo, tama naman. Kasi sinaktan nga tayo, mamahalin mo pa. Di ba? Pero ang sinasabi niya nga sa John 14 ba yun? Siyempre, babasahin ko na. 1 John 4:19, we love each other because He loved us first. So, kakayanin nating magmahal ng mga taong nanakit sa atin, it's because minahal muna tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Next slide. Malapit na pong matapos, 32 na lang. Ulitin ko po. Sabi niya, our vision is the Great Commission, which is go into the world, preach the gospel, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Pero, yung power for that vision is in the Great Commandment, wherein we have to love the Lord your God with all your heart, all your soul, and with all your might. Amen? Amen. Next. Sabi sa Exodus 3:4, and the Lord saw Moses coming to take a closer look. And, ulitin ko, when the Lord saw Moses coming to take a brother, pakilagay na nga lang, basahin po natin, Exodus 1-4 lang. Exodus 3:1-4. Yon. Kulang pala na ilagay ko. Yan. It's about Moses. Yan. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight. Why the bush not burn? So when the Lord saw that he turned aside to look, yan yung nakita niya na daw na aalab yung bush. God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. So ulitin ko lang po yung kwento na sa the way na naintindihan ko. So itong si Moses, isa siyang pastol. Pastol siya nung kanyang father-in-law na si Jethro. So isang araw, nagpapastol daw po siya. Tapos isang araw, naisipan niya, may isang version, ang sabi doon, to go far. Kaya siya nakaakyat doon sa burning bush wherein nasa Mount Sinai. So kung dati, itong buong Rema Church lang ang pinapastulan ni Moses. Isang araw, parang naisipan niya, uy, teka lang, parang may something doon sa Pandicelo. Madala ko nga yung mga tupa ko doon. So pumunta siya doon sa Pandicelo. At doon niya nakita, dala niya yung mga tupa niya, doon niya nakita yung burning bush. At nung nakita niya yung burning bush, tinawag siya, Moses, Moses. Sabi, Moses, come. Saka siya pumunta. Sabi niya, Lord, here I am. Diba? So ano pong tinuturo ng story na yon? One, ano po ba ibig sabihin ng fire? Fire, ang representation po ng fire sa Bible is that it is the Holy Spirit. And when you say Holy Spirit, it has power. So nung si Moses ay lumabas sa kanyang comfort zone dito sa loob ng Rema Church at pumunta siya doon sa Pandicelo, ano po ang nakita niya? Sino ang na-meet niya? Si God. Ang power. Na-experience niya yung power. Nakita niya ang power. So what is the Lord telling us today? Na if you want to feel the presence of the Lord, that if you want to reignite that fire in your soul, the fire in your heart, sabi, go far. Lumabas tayo sa boundary natin. Lumabas tayo sa comfort zone natin. Because that's where we are going to see and have and meet the fire. Kasi minsan tayo parang, everyday, okay na naman nalangin ng 5 minutes. Thank you, Lord. I praise you, Lord. You are so good. In Jesus' name, Amen. Wala pong masama dun sa dasal na yun. Ang masama po dun, ang tagal na nating Kristiyano, yun at yun pa rin ang dasal natin.
Hindi po masamang mag-thank you kay Lord. Hindi po masamang maghingi ng sorry. Lahat po yun pwede, lahat po yung acceptable. Pero, sinasabi niya ngayon na, Oy, dalawin mo naman ako. Tama ka na dyan sa comfort zone mo. Labas ka naman para ma-experience mo ang next level ng power ko. That is the Lord is telling us today. At pansinin niyo po, nung umakyat siya, sabi ni Lord, come. So tayong mga believers ng Panginoon, before niya tayo bitawan sa Great Commission, before niya tayo pahayuin, before niya sabihin na, go! Anong unang sinabi niya? Come. Hindi po tayo makakahayo ng maayos kung wala tayong power galing sa Kanya. That's why, ngayong araw, tinatawagan tayo ni Lord. Sabi niya, come. Meet me first and I'll give you that power. Yes, meron na kayong power. Pero kamusta po? Baka naman aandap-andap. Kamusta po ba ang devotion nyo? Natin pala, kasama ako. Kamusta po ba ang the way I pray to God? Kamusta po ba ang Bible study ko? Sister Nancy. Diba? Ka-Bible study ko kasi siya. Kamusta po ang ating spiritual life? Sabi ni Lord, if you want to experience the next level of my power, come. A little sacrifice. Labas ka sa comfort zone mo. Kung dati 5 minutes ka manalangin, gawin mong 10. Tapos samahan mo naman ng, medyo ipanalangin mo ang bansa. Medyo ipanalangin mo ang kapitbahay mo. Medyo ipanalangin mo yung kaibigan mo, yung teacher mo, yung office mate mo. Baka pwedeng wag naman laging pamilya mo. Baka pwede mo ring ipanalangin yung mga nasa ospital. Yung nasa mga preso. At ang buong mundo. Come and experience my power. John 8:31, then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. So itong verse po na ito, it teaches us that ang isa sa mark ng disciple o ng isang disipulo ay dapat nag-a-abide siya sa salita ng Diyos. Sumusunod. Yes, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. That is very good. Pero ang dami na nating natutunan sa word. Like, ang word ay seed, ang word ay honey, ang word ay light, ang word ay power, ang word ay hammer. Ang dami-dami ng meaning ng word. Ang dami-dami ng meaning ng mga nakasulat sa Bible sa buhay natin. Pero mga kapatid, mananatili lang yan information sa atin kung hindi natin ino-obey, kung hindi natin ina-abide. Tandaan natin na ang transformation ng buhay ng isang tao ay hindi sa pagbabasa. Yes, magbabasa ka. Kasi doon ka makakuha ng information. Pero kapag nag-stop ka sa pagbabasa, hanggang doon lang yun, informasyon lang yun, balita lang yun. Sinasabi ni Lord, ang transformation ng buhay ng isang tao ay sa pag-abide ng kanyang salita. Pag sinabi niyang go, go. Pag sinabi niyang preach, preach. Pag sinabi niyang forgive, forgive. Wag mo lang basahin, wag mo lang i-share, gawin daw natin. Pag sinabi niyang give, give, share, share. Whatever you have, give, share. Abide. That's how I will call you that you are my disciple. If you abide in my word. Ano pang sabi? Konti lang po yan, 38 lang yung yung sinasabi niya yan. Ay ang mark of a disciple. Sabi rin dito, discipleship is not just learning the word, but more importantly, learning obedience. So whatever we abide, you become filled with it. Sabi ko nga kanina, yes, we are reading the word, we are reading the Bible. Ang question po is talaga bang nag-a-abide tayo? Kasi every time we read, yun yung nafe-feed sa atin. Alam niyo daw po, paano malalaman kung isang Kristiyano ay talagang nagbabasa ng salita ng Diyos? Ngayon pa lang to, paano nalalaman?
Check nyo daw po yung story sa Facebook nila, sa IG nila. Check nyo yung feed sa Facebook nila, sa social media nila. Doon nyo malalaman kung nagbabasa daw po ng salita ng Diyos. If every day or from time to time, yun na nakikita nyo, verses ng Bible at kung ano pa, anything that encourages someone, yun daw po ang proof na nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Pero pag wala, pag iba, it also says otherwise. Tama po ba? Nakatotohanan po ba yun? So, may iba hindi. May iba oo. Sige, I leave it all to you. It's your own conviction. Di ba? Amen. Pero ang sinasabi ko lang po, let us read and abide the word. Ano pang isa? Alam niyo po yung mga sa Bible, yung mga Pharisees, di ba? Lahat sila, alam rin naman nila yung nakasulat sa scripture eh. Sa ulo pa nga nila, tinetest pa nga nila si Jesus kung talagang tama yung sinasabi ni Jesus, di ba? It's because they just read and read and read and analyze and learn the scripture. Pero, nung dumating yung author nung scripture na yun, nung binabasa nilang libro, anong nangyari? Pinako naman nila sa krus. Kinalaban man nila. Tama? Di ba yun nangyari? Baka sometimes ganun din tayo. Basa-basa lang. Hindi naman nag-obey. Maybe that's one of the reasons kung bakit, di ba, naipako si Lord. Obedience. We lack obedience sa kanyang salita. Amen? Amen. Change of life is not on reading, but in abiding. Number 2, sabi sa John 14:16, and I will pray to the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Yung word po na another is sa Greek word, ang meaning niyan sa Greek word ay alos. Hindi ko alam kung tama yung naalala ko sa nabasa ko. Alos, meaning of the same kind, pareho lang. So, nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, sabi niya, magpapadala ang tatay ko ng another helper. At yun ay si Holy Spirit. So, ano daw po ang number 2 mark of being a disciple? Ang number 2 mark is that disciples follow the promptings of the Holy Spirit. Kasi kung noon po, si Jesus Christ, tsaka yung mga 12 disipulo niya, BFF sila eh, tipong elbow to elbow. Nagpapagaling ng may sakit, nagpipreach, di ba? Nagpapakain ng 5,000. Magkakasama sila physically, di ba? Kung saan sila pupunta, all parts of the world noon. Kung anong ginagawa nila, sama-sama sila. Pero nung umakyat na po si Jesus Christ sa langit, hindi na pwede na ngayon, gawin niya pa yun. Kasi nandun na nga siya. Pero meron siyang iniwan, which is the Holy Spirit. Kaya pala omnipresent si God, it's because of the Holy Spirit. Kahit saan, pwede siya. Any dimension, any time, any nation, any tongue, nandun si Holy Spirit. Amen? At nung pinipicture out ko po to na disciples must or should follow the promptings of the Holy Spirit. Again, inimagine ko na naman sasakyan. In Jesus' name, magkakaroon akong bagong sasakyan. Pura ako sasakyan. Amen! Malaki! Amen! Diba? Salamat Ate Blanc sa pag-amen. Grabe kayo. Isasakay ko naman kayo. In Jesus' name, magkakaroon ako ng sasakyan malaki. Isasakay ko kayong lahat. Free. Amen. Di ba? Anyway, sa sasakyan na naman. Na-imagine nyo po kung paano yung tipong, halimbawa, magkakasama kayo, convoy. Basta convoy, either family, friends, o kung sino-sino man. Tipong, meron kayong, yung nauunang sasakyan, yun lang yung may alam ng pupuntahan yung daan. So, syempre kayo lahat pa-follow, di ba? At yung sasakyan sinusundan nyo, pag lumiko sa kanan, kakanan ka din. Pag kumaliwa, kaliwa. Pag bumagal, babagal ka. Pag huminto, hinto. Pag bumilis, bilis, di ba? At pag merong humarang sa harap nyo, sa pagitan nyo, malamang bubusina ka, hoy, tabi dyan, hindi ko makita yung sinusundan ko. Ganun ang gagawin nyo, di ba? Ganun kasi ako minsan eh. Bubusina malakas para makita. Kasi po, alam nyo, segue lang. Lagi ko pong sinasabi na mawala na ang lahat ng application sa cellphone except sa Waze. Talagang ako naman, magaling masyado sa direksyon. Basta, kailangan ko lang po ng Waze. Anyway, kaya ganun ako. Pag merong sa gitna, bubusinahan ko talaga. Kasi pag nawala yung convoy, yung sinusundan ko, nako, talaga naman, naliligaw at naliligaw ako. So ano po ang
point ko dyan, sa disciples follow the promptings of the Holy Spirit. So dapat po, ganun din tayo. As the car in front of us moves fast, slow, whatever, left, right, diretso, balik, ganyan, U-turn, ganun din si Holy Spirit. Tandaan natin mga kapatid na si Holy Spirit is not stagnant. He is always moving. Just like Jesus Christ, just like the Word of God. Na lagi nating sinasabi, buhay ang Diyos. Ang buhay naming Diyos ay, ang aming sinasambang Diyos ay buhay. Ang Word is like a two-edged sword that penetrates to the bones, to the heart ng mga nakakabasa. That's how Holy Spirit works. Hindi siya stagnant, hindi lang siya nasa isang sulok. He always moves. And when He moves, dapat nalalaman natin yung move na yun. Dapat na napoprompt sa atin, na-experience natin, na nalalaman, nakukuha natin kung gumagalaw na siya. Ang true disciple daw po ay dapat ganun. Ang prompting ng Holy Spirit ay nalalaman at nalalaman niya. Nararamdaman at nararamdaman niya. Hindi niya lang ino-obey yung salita ng Panginoon, yung Biblia, He also obeys the prompting or follows the prompting of the Holy Spirit. Because He is always moving. Or it, kung it's ang gusto niyo, o she, kung she ang gusto niyo. Hindi siya stagnant. Kaya di ba ang mga buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Masayang tunay? I mean, palago ng palago, paunlad ng paunlad. Never tayong naging pabalik. It's because the Word of God is always moving. Hindi stagnant. Dapat tayong mga Kristiyano, ang buhay Kristiyano din natin ay hindi stagnant. Hindi tayo nananatili sa isang ka-Bible study lang. Hindi tayo nananatili sa John 3:16. Hindi tayo nananatili sa laging, Lord, thank you for the blessing. Lord, thank you for the healing. Again, hindi po masama yun. Pero this time, ang tinuturo sa atin ni Lord, go far to experience the next level of my power and blessings and anointing. Go far. Next, Matthew 16:24. And this is where I will end na po. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ngayon pong, asa na ako? Yan, Matthew 16. As a disciple who truly love God, soul, body, and mind, di ba? We must have a burning desire o passion to follow Him. To the point na yung sobra tayong in love sa Kanya. Na wala tayong inisip, soul, body, and mind daw, siya lang. Di ba? Na dapat nagde-devote tayo ng oras sa Kanya so that we will able to know Him and obey Him and abide sa mga sinasabi Niya. At sa pag-follow natin kay Jesus, marami at maraming bagay ang mamamatay sa katawan natin. Marami at maraming habits ang mapuputol o mawawala sa atin. If I may share lang po, naalala ko, isa sa habit na nung truly, I believe, nag-start na ako mag-follow sa sinasabi ni Lord. Isa sa habit na nawala sa akin, yung gadget. Meron po ako nilalaro noon, yung luto-luto sa cellphone. Yung meron kang restaurant sa buong mundo, tapos wala kang gagawin, luto-luto lang, burger, fries, steak, ganyan. Tapos may mga customers sa yung pupunta. Grabe, parang nakikibargain pa ako kay Lord. Lord, wait lang, 5 minutes na lang bago ako magbasa. Pero yung 5 minutes ko, nagiging 5 hours. Kasi sayang yung mga diamonds ko, level up ng level up po. Sayang talaga. Hindi po ako masyado sa social media, pero doon talaga ako na-addict sa luto-luto. To the point na, Lord, mamaya ka na, ito muna. Ganon katindi. As in yung pera ko doon, milyon-milyon. Akala mo naman pwedeng i-withdraw. Pero ang dami ko talagang pera. As in, pwede ko kayong bigyan. Pati mga diamonds, ang dami din. Pero wala naman nangyaring buhay ko eh. Nangalay lang yung daliri ko, pati dito ko. Tuloy weekly nagpapamasahe. Dahil sa... Diba? Tawa-tawa kayo, baka kayo rin. Tingnan nyo, nakarelate kayo? Eh, totoo yan mga kapatid.
Baka dahil pinaalala sa akin ni Lord yung nangyari sa akin, yung ginawa niya sa akin. It's because sinasabi niya sa inyo ngayon, Hoy, baka gusto mong tigilan yung kakapindot mo sa cellphone mo. Lalo na sa mga kabataan. When you truly, truly love and follow God, yung mga ganong klase ng habit dapat wala na. And I praise God, nung nag-fasting ako ng January, talaga naman, na i-cancel, na i-cut off. Praise the Lord. Amen? So, merong mga relationship din po na pwedeng ma-cut off every time we follow the cross. Every time we carry our cross. So, anong klaseng relationship yun? Kung dati, tumatambay ka pa sa bingguhan, o sa mga barkada mong puro chismisan, dapat ma-cut off na yun. Excuse me po kung may nasagasaan. Alam nyo yung mga lugar na hindi dapat natin pinupuntahan kung we truly, truly obey and love God. Yung mga ganong klaseng habits, ganong klaseng relationship, something must die sa ating katawan for us to be able to carry our cross and follow Jesus. Isipin nyo po ano-anong bagay na yon. And every time kapag po nag-follow tayo ng dahil, ay hindi talaga, titigil ko na talaga. Dati trinay ko rin yun eh. Una ko palang trinay yung luto-luto, na-cut off, pansamantala. Kasi alam niyo po, pinalit ko dun sa luto-luto, Netflix naman. As in yung namamaga na, lumuluha na yung mata mo, kaganya ka pa rin sa pinapanood mo. Tama, konti na lang, di ba? Isang episode na lang, hanggang maging 5 ulit, hanggang umaga na. Tapos pagpasok mo sa office, galit na galit ka sa mga ka-opisina mo. Init ang ulo mo kasi wala kang tulog eh. Again, tawa tayo ng tawa, baka isa rin tayo doon. Kagaya nyo rin ako noon. Hindi nga kayo nagpipipindot, nag-Netflix naman kayo. Sabi ni Lord, uy, baka naman pwedeng bawasan mo yan, ako muna. O ako naman, baka ako naman mas maraming time. Kaysa sa ganyang klaseng habit nyo. Hindi naman kayo pinagbabawalan ni Lord. Pero ang sinasabi ko lang po, lahat ng sobra ay masama. Unahin muna natin siya at sana mas maraming time para sa Kanya. Amen? So yun daw po, ngayong araw, ang gusto ko lang pong sabihin sa iyo, in summary, na before po tayo, for us to be able to do the Great Commission, to go and preach the Word, go and preach the Bible, the Gospel, Bible, and make disciples, baptizing them in the name of Jesus, Father, Son, and the Holy Spirit. The Lord wants us to come. Come. Hindi niyo ako pwedeng ipakilala sa mga tao sa paligid niyo until kilalanin niyo muna siya. Hindi po ako siya. You truly, truly study His Word. You truly, truly obey His words. Yun po ang sinasabi niya sa atin ngayon. If you really, really love me, come.